kailangan po nating mag-secure ng OEC bago tayo makalabas ulit ng Pilipinas. Suntok sa buwan mag-apply sa Amerika. Ganyan din yung thoughts ko noon na parang ang hirap naman, ang daming gagastusin, malaki ang gagastusin. Pero kung magkano in detail ang nagastos natin sa H-1B visa, ma-homesick kami. Hi, Gray! This is the lightest world. Francis M. Thank you, Oraleta. Hello! My name is Teacher Belle and welcome to Home and Everything. Ako po ay isang Pinay SPED teacher dito sa Amerika. Dating J1 visa holder po ako. Umuwi ako ng Pilipinas and then nag-decide po ulit kami na bumalik dito. So ngayon po ang visa ko is H1B visa. So nung pagkadating nga namin dito sa Arizona, medyo nagulat kami na nasa liblib na kami ng, or kumbaga nasa probinsya kaming part ng Arizona, pero ang dami pa ring Pinoy teachers dito sa place na to. So, kahapon nga, kagabi, kagagaling lang namin sa isang party and then nagtipon-tipon po lahat ng mga Pinoy teachers doon. So, madami po talaga sila, kasama nila yung mga family nila. So, naisip ko din na mag-vlog about magkano nga ba yung mga ginastos namin bilang teacher na nakapunta dito sa Amerika. So, yun yung focus ng vlogs natin ngayon. Pero may mga previous vlogs din po ako about J1 visa. Kung gusto nyong malaman kung paano mag-apply, magkano ang gastos, magkano ang maiipon mo, ayan po yung mga vlogs ko dati. So, pwede nyo pong balikan yan sa mga old vlogs ko. Pero pwede nyo ring hanapin yung playlist ng Pinay Teacher sa Amerika. Nandun po lahat. So, ang focus natin sa vlog ngayon is H1B visa, kung magkano ang nagastos ko. Kung sa process naman po, meron po akong naging vlog about sa process, yan po. Pwede nyo balikan yan. So, pero ngayon, i-discuss ko kung magkano in detail ang nagastos natin sa H1B visa as a family, tsaka bibigyan ko rin kayo ng idea kung mag-isa lang po kayong pupunta or mag-a-apply muna for the meantime. Okay? So, yun nga po, maraming teachers dito sa Amerika dahil hindi naman po ganun kahirap mag-apply. Pag nasa Pilipinas tayo, ang iniisip natin parang suntok sa buwan mag-apply sa Amerika. Ganyan din yung thoughts ko noon na parang ang hirap naman, ang daming gagastusin, malaki ang gagastusin. Pero marami pong existing na teacher loans para sa mga teachers na may mga visa na papuntang Amerika. Kaya pagdating po sa gastusin, wag po kayong mag-alala kung uutangin nyo siya dahil mababayaran nyo rin po siya sa katagalan. Okay? So, sa worries, kung may worries po kayo na ganun, it will hinder you, but hindi po siya impossible. Okay? So, ayun. So, una, syempre dyan, paano ako nakahanap ng US employer? So, ito po, nag-list ako ng 4 ways to land a teaching position dito sa US. So, yan po. Yan yung mga yan. So, una, syempre, ang easiest is through friends. Kung may mga kakilala na kayong teacher friends na nagwo-work dito sa Amerika, mas maire-recommend nila kayo sa mga school districts nila. Or kung mas madali kasi sila makasagap ng mga job openings or teaching positions. So, yun po. Yun ang una. Pangalawa is maghanap kayo ng mga school district websites. Okay? Marami po dyan. Mag-type lang kayo sa Google US teaching jobs, ganon, or kung gusto nyo maging specific kung ano yung title nyo, elementary teacher jobs in the US, yun, marami pong lalabas yan, and then minsan ida-direct kayo sa mga school websites. Okay? Pangatlo is Filipino teacher groups. So, salihan nyo po yung mga Filipino teacher groups sa US. Marami po yan sa FB. Or maghanap din po kayo ng mga teacher vloggers sa Facebook or sa YouTube. Marami din po sila. And marami silang mga videos and vlogs about applying. And then number 5, 5 pala. Number 5 is H1B sponsors. So, i-type nyo lang po H1B sponsors sa Google. Yan, marami pong lalabas dyan. Pero,
marami pong H1B sponsors na may placement fee. Yung iba naman, walang placement fee, pero, wala kayong babayaran at all, even plain ticket, pero i-deduct yan sa salary nyo. So, I would suggest na kung gusto nyo mag-apply as H1B, mag-direct kayo sa mga school websites. And I'll explain that to you later. Okay? So, ito po, ito ang gastos sa initial na document. So, ano-ano nga ba yung mga initial documents na kailangan nyo kung mag-a-apply kayo or kung mag-decide kayo to apply dito sa US. So, ito po. Ito, H1B visa po ito ha. Pero most likely, ganito rin yung sa J1 visa. So, yan po yung vlog ko before about J1 visa requirements. Okay? So, una, syempre dyan, ang TOR. Ang diploma, yung PRC teaching license, of course, yung resume nyo, make sure it's a detailed resume. Mas maganda sa resume, ilagay nyo na sa taas yung specialization nyo. Diba, ang resume, nakasanayan natin na ang resume natin dito sa Pinas, yung pangalan nyo yung nakalagay na sobrang laki sa taas. Sa resume nyo po na ipapasa nyo sa mga school districts, mas maganda po na ilagay nyo yung teaching position na ina-apply nyo mismo. Like, for example, ako, early elementary teacher, tsaka special education teacher. So, yun po yung nilagay ko. Yan yung sample ng aking resume. Okay? And then, of course, certificates of employment, kasi ang salary grade po dito is based on the number of years of teaching. So, kung malalagay nyo doon or marami kayong proof, may proof kayo na nag-work kayo in these years, in this number of years, then, mas malaki po ang sweldo nyo. Pero kung wala kayong proof to justify na you indeed work sa ganitong years, then, wala po. Magbe-base sila sa employment nyo tsaka sa certificate of employment. Next, of course, is passport. Unang-unang hahanapin yan. NBI clearance, birth certificate, minsan marriage certificate kung isasama nyo agad ang asawa nyo sa application. Okay? And then, 3 character reference letters. Minsan may survey, may isa-send silang link sa mga character reference nyo. Yung iba naman, yung mismong letter ang pinapapasa. So, iba-iba po. And then, FCE, or Foreign Credential Evaluation. So, ito po yung ipapa-evaluate nyo, yung TOR and diploma nyo sa equivalent ng US degree. So, nandito po yung mga agencies na nag-evaluate dito sa US. So, gagastos po kayo ng shipping fee. So, most of the time, naglalaro sa $150 to $200 ang cost ng pagpapa-evaluate. So, isa-send nyo po ang TOR nyo and then diploma and i-evaluate nila. And then, bibigyan kayo ng result kung ano yung equivalent niya sa US degree. Okay? So, ang most common po dyan na agencies is Spantran, yung WES, and then yung ESI. I-type nyo lang po yan, keywords na yan sa Google. Lalabas naman po yan. Okay? So, yan yung pinakaunang gastos. Okay? Number 2 is gastos sa initial application. So, kung meron na po kayo lahat documents na nabanggit kanina, so, syempre mag-a-apply na kayo. Sa mga schools, or depende sa schools, yung iba hahanapan kayo agad ng state teaching license nila. So, bawat state sa Amerika is iba-iba ang or may kanya-kanya silang teaching license na tinatanggap. Okay? So, kailangan nyo po kumuha. Depende sa kung saang state nyo balak mag-apply. So, nagre-range po yan ng $60 to $150. Ang initial license na i-apply nyo po is reciprocity lang para hindi nyo kailangang mag-exam ng mga exams nila. Maingay. Hi, Gray. May maingay dun, naghuhugas. Okay, anyway. Reciprocity, ibig sabihin, yung license nyo sa Pilipinas, ipapa-evaluate nyo sa school or ipapa-reciprocate nyo lang para hindi nyo na kailangang mag-exam. So, yun po yung ginawa ko. Kumuha ako ng New Mexico Teaching License. Reciprocity. So, sinend ko lang yung TOR ko and then yung diploma para i-evaluate nila. So, parang magkakaroon kayo ng sariling license dito sa Amerika. Minsan, ang school district, like sa New Mexico, kailangan mong magpa-fingerprint at isend din sa kanila.
for background check. Nagre-range yan ng mga $50 to $70 plus yung shipping fee pag pinadala nyo yung fingerprint cards nyo. Pwede namang yung fingerprint cards nyo is pwede yan sa mga police station and then papadala nyo lang para i-scan nila kung wala kayong record. So parang NBI din sa atin. Okay? Number 3 is gastos sa H-1B processing. So let's say nakapag-apply na kayo dun sa mga school districts and nahanapan na kayo ng mga vacancies. Then assuming na natanggap na kayo, bibigyan na ngayon kayo ng lawyer to process your H-1B processing. So ito po yung sinasabi ko na mas maganda na mag-apply kayo ng H-1B visa sa school district mismo because sila na ang maghahanap ng lawyer nyo or papahanapin kayo ng lawyer pero sila ang gagastos. Okay? Kasi nasa law po yan na kung magpe-petition or mag-sponsor sila ng H-1B, gastos po ng school yan. Okay? Pero may mga ibang school district na hindi nila shoulder yung ibang expenses. So, pinapahanap kayo ng mga H-1B sponsors. So, itong mga H-1B sponsors, yung iba may fee, yung iba walang fee, pero through salary deduction. So, ganun pa rin, babayaran nyo rin in the end. Kaya I would suggest na i-prioritize nyo na mag-apply sa school mismo. Mag-direct kayo sa mga school para hindi na kayo dumaan sa mga H-1B sponsors. Less gastos. Okay? So, pag nakaprocess na yung H-1B nyo, may choice kayo na bayaran yung $2,805 na expedite fee para sa H-1B petition kasi ibig sabihin, in 15 days, ma-evaluate nila yung H-1B and then mabibigyan kayo agad ng approval. Pero kung hindi nyo i-grab yung expedite fee na yan, yung processing is pwedeng umabot ng 4 to 6 months daw. So, syempre, kung ang school district is kailangan nila kayo agad, isasuggest nila na ipa-expedite nyo. So, tanungin nyo ngayon sa district nyo kung kayo ba ang magbabayad or sila ba ang magbabayad. Pag sinabi nilang kayo, no choice kayo kasi hindi required yung expedite fee na bayaran nila. Okay? And then, kapag na-approve na yung H-1B petition nyo, so, sa Pinas naman na process ang next. So, kailangang i-approve yan ng POEA or DMW na ngayon Department of Migrant Workers. So, meron tinatawag na POLO. Yan yung i-verify nila yung authenticity ng contract mo dito sa Amerika, kung tama ba yung sweldo na binigay sa inyo. So, ipapa-approve yan. Yung lawyer din ang bahala dyan. Pero, minsan, may hinihingi silang fee na $1,500. So, again, tanungin nyo po yung district nyo kung i-shoulder nila yan or hindi. Kung hindi, mapipilitan po kayong magbayad. So, $1,500 yung binayaran ng ibang teachers. Ako, hindi ko binayaran yan. Sinagot yan ng school district. So, importante po na tanungin nyo para alam nyo yung i-expect na gagastusin nyo. Okay? So, kasama sa $1,500 na yan, yung tinatawag na OEC or Overseas Employment Certificate, yan po yung clearance nyo or kumbaga exit ticket nyo para makalabas ng immigration dito sa Pilipinas. So, hahanapin po yan ng immigration officer sa airport. So, importante na meron po talaga kayo yan. Kaya hindi kayo makakalabas ng wala yan. Yan po yung nakaregister sa POEA. Kaya kapag H-1B visa holder na kayo, considered na po kayo na OFW. Which is, may perks din naman yan kasi like ako, hindi ako nagbayad ng travel tax sa airport kasi considered OFW. Tapos merong sa immigration, may courtesy lane for OFW. So, yun po yung mga perks na kaakibat ng pagkuha natin ng Overseas Employment Certificate. At nakaregister po tayo sa POEA. So, every time na uuwi po tayo ng Pilipinas, kailangan po nating mag-secure ng OEC bago tayo makalabas ulit ng Pilipinas. Which is, pag meron naman kayong existing na OEC, for renewal na lang yun. Pwede na yun daw online. Hindi ko pa na-experience, pero yun yung sinabi nila. Okay? Tapos, yung $205 na, of course, visa fee pag nagpa-interview kayo sa US Embassy. In my case, times 3 po yan dahil 3 kami. Asawa ko tsaka anak ko. Okay? And then, pag nasa embassy na kayo at na-approve na ang visa nyo, sa H-1B, may babayaran po na $459. Hindi ko alam kung para saan to, pero ang tawag nila dito is H-1B reciprocity fee. So, babayaran nyo po yan each. So, kung 3 kayo, times 3 din po yan.
Pag J1 visa, walang ganyan. Walang bayad na ganyan. Pero hindi ko alam bakit sa H1B meron. Okay? So, yun. At on the spot nyo po yan babayaran ha. Kunyari, nagpa-interview kayo at na-approve kayo. Ang next step nun is babayaran nyo po agad yung $459. Okay? And of course, lastly, gastos sa relocation fee, which is ang plane ticket nyo. Yung sa amin po, tig $750 kami one-way ticket. Pero dahil tatlo kami, times 3 ulit. Tapos, ang baon namin is $3,000. Yun yung cold cash. Yun yung para sa initial expense. Yung mga initial expense sa first month na hindi ka pa susweldo, pambayad sa renta sa bahay, down payment sa sasakyan kung meron, tapos initial grocery, initial na gamit sa school, initial na gamit sa bahay. Yun. Kaya, ang dami, no? So, in summary, ito po yung mga nagastos ko. So, ang expedite fee, $2,800. Ang New Mexico license ko, $165. Tapos, nagpa-reciprocate din ako sa Arizona, $60. Yung foreign credential evaluation ko, $165. Yung shipping fee, pagpapadala ng mga TOR, nasa $150. Yung H1B embassy reciprocity fee, $459. Yung visa fee, $205. Tsaka yung plane ticket, $750. So, itong summary po na to is good for one. Ako lang, yung applicant. So, kung may mga plus-plus kayong dependents, ipla-plus nyo po yan. So, ang total is $4,700 plus times ginawa ko ng $57, pero ngayon $59 na, di ba? So, mas malaki pa i-expect nyo. So, nasa $271 ang minimum na magagastos ko sa application. Again, mababawas po yan kung yung iba is gagastusin ng or kung magagastusan ng employer. May narinig ako na ibang teachers na talagang ginastusan lahat ng district nila, pati plane ticket nila, and then pati down payment sa apartment district ang gumastos. So, pag nakachamba kayo ng district na talagang very in need of teachers na wala silang mahanap, talagang gagastusan nila kayo. Pero most likely baka nasa mga liblib na lugar na yan, kaya ganun na lang sila mag-invest sa teachers nila. Okay? At syempre, wala pa dyan yung initial expenses. So, sabihin mo ng minimum, at least may hawak kang $2,000. So, times 57 ulit. So, 114. So, imaginein mo, ang magagastos mo, $271 pesos. Tapos, 114 pesos. Okay? Kaya, ang tip ko po sa inyo is mag-apply kayo directly sa schools. Kung maiiwasan nyo po ang mga H1B sponsors kasi salary deduction din yan. I think malaki po ang salary deduction. Tapos, i-avail nyo po ang mga teacher loans kung yun lang ang possibility para makapag-start kayo. Tapos, kung maaari, pero kung kaya nyo naman, pwede nyong i-delay yung pagsama sa asawa at anak nyo para makapag-ipon muna kayo para hindi sabay-sabay ang gastos. Okay? Pero kung kaya nyo, mas maganda po talaga na sabay-sabay kayo. Less hassle, hindi kayo maho-homesick. Okay? So, yun po, yung gastos sa H1B visa. So, kung medyo nakatulong po sa inyo ang vlog nito, pakishare po sa ibang teacher friends nyo. And kung may questions po kayo, just comment them below. Okay? Thank you po for watching and please keep on dreaming, dreamless. Okay? Bye! Please subscribe!